Magandang araw! Ako po si Teacher Sai, isang guro sa kindergarten ng Parañaque Elementary School Central. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa araw na ito ay ang ginagamit kong application sa pag-i-edit ng aking video lesson. Ngayon, nakakaranas tayo ng COVID pandemic. Ang video lesson ay isang napakagandang way o transition para maghatid ng kaalaman o aralin sa mga bata. Lalong-lalo na sa aming level sa kindergarten, mas makikilala po kami ng aming mga bata kung mayroon po kami mga personal video lesson na ginagamit para mas lalo po nilang ma-appreciate, lalong-lalo na po ang 5 to 6 years old ang pag-aaral po nila sa kindergarten. Marami pong mga applicable and user-friendly na professional video editing applications tulad ng Adobe Premiere Pro. Ito po ay pang laptop or desktop. Meron din po tayong mga applications na pang-edit sa Android phone or iOS tulad ng Filmora Go, KineMaster, VivaCut Pro, Video Show, Power Director at iba pa po. So ngayon, nagkataon po ang KineMaster application ang ginagamit ko dahil unang-una mas madali ko po itong natutunan. At pangalawa po, dahil po Android phone, pwede po siya sa Android phone. So, mas suitable po sa akin dahil Android phone po ang kadalasang ginagamit ko sa mga video lesson. At pangatlo, ang KineMaster application po ay hindi po kinakailangan ng internet connection. Unless, kung may gusto po kayong idagdag na mga effects o transition, kinakailangan po na panag-download ay may access po kayo ng internet. Ang KineMaster application po ay hanggang ngayon, kahit po ginagamit ko po ito sa video editing ko po ng lesson ko, ay hindi ko pa po gaanong gamay. So, unti-unti po, habang po nag-i-edit po ako ng mga video lessons ko, ay pinag-aaralan ko pa rin ang iba't ibang tools sa KineMaster. Kaya po, ang i-share ko po sa inyo ay ang nalalaman ko lamang po sa paggamit ng KineMaster application. Kung gusto niyo pong matutunan lahat tungkol po sa KineMaster editing applications, maaari niyo po itong i-explore. Dahil tulad ko po, hanggang ngayon, ini-explore ko po ang paggamit po ng KineMaster applications. So kahit po marami na po akong video lesson na inedit sa KineMaster, marami pa po akong kailangan na matutunan. Kaya po ngayon, ang mga i-share ko po sa inyo ay ang mga ginagamit ko o nalalaman ko lamang po sa KineMaster. Ang unang-una ko pong ituturo sa inyo ay kung paano po ang pag-download ng KineMaster application. So, madali lang po ito. Ang pangalawa po ay ano po yung mga tools sa loob po ng applications ng KineMaster. Siyempre po, kinakailangan po natin na malaman ang iba't ibang gamit ng tools sa loob ng application ng KineMaster para po hindi po tayo mahirapan kapag tayo po ay nag-i-edit ng mga video lesson. Ang pangatlo pong i-share ko po sa inyo ay kung paano po alisin ang green screen gamit po ang chroma key sa KineMaster application. Sana pagkatapos po nitong editing tutorial using KineMaster po ay may natutunan po kayo sa aking tinuro. Kung interesado po kayo na gamitin ang KineMaster application sa pag-edit ng inyong video lesson, i-explore niyo po ito or pag-aralan ang lahat ng bahagi na nasa KineMaster application. So ngayon po, umpisahan ko na po ang aking video tutorial sa pag-i-edit ng video lesson gamit po ang KineMaster. Bago ko po simulan ang aking video tutorial, maaari niyo pong gamitin ang inyong Android phone para po masabayan niyo po ako sa paggamit ng application ng KineMaster. Unang-una po, dapat po mayroon pong naka-installed na KineMaster application sa inyong Android phone para makapag-edit po kayo gamit ang KineMaster.
Ito pong aking Android phone ay mayroon na pong naka-install na KineMaster. Ayan po. Ito po ang logo ng KineMaster. So ngayon, kung wala pa po kayo, kinakailangan mayroon po kayong access ng internet o data para makapag-download po kayo ng KineMaster application. Ngayon, punta tayo sa Play Store. Click lamang natin ito. Sunod, dito po sa itaas, sa Search for Apps, itatype po natin ang KineMaster. Ayan, tapos click po natin itong search. Ito po ang logo ng KineMaster application. Kung mapapansin po ninyo, sa kanang bahagi ay mayroon po dyan na salitang open. Ibig sabihin na mayroon na po akong naka-install na KineMaster application sa aking Android phone. At kapag wala pa po kayo, ang salita po dyan na babasa ninyo ay installed. At i-click nyo lamang po ito. Ngayon, click po natin itong open. Idadirect ka po nito sa KineMaster application. Nandito na po tayo sa home screen ng KineMaster application. Kinakailangan po na ma-master po natin ang mga basic para madali po natin gawin ang mga techniques. Ito pong nasa kanang bahagi, ito po yung mga previews na ginawa ko po o inedit sa KineMaster application. Ito naman po na nasa kaliwa, ito po yung iba't ibang symbols. Ito po ay KineMaster Premium User. Pag click nyo po yan, mababasa nyo po ang mga information about KineMaster. Sunod, ito naman po ay settings. Lahat din po ng information about KineMaster application na naka-installed po sa inyong Android phone ay mababasa niyo po dito. Ito pong question mark ay help desk. Ito naman po na magic wand, ito po yung input ng file name bago po kayo mag-start. Ito pong bell, pag click niyo po ito, mababasa ninyo at malalaman kung ano po yung bago sa KineMaster application. Sunod, ito pong TikTok logo. Pag click niyo po ito, idadirect ka po nito sa TikTok account. So maganda po ito kung mayroon po kayong TikTok account. Sunod, ito pong YouTube logo. Idadirect ka din po nito sa YouTube channel. At panghuli, ito pong malaking bilog na may plus sign. Yan po yung start button. So pag click po natin ito, pupunta po tayo sa next page na kung saan ay tungkol naman sa aspect ratio. Click po natin. Mayroon lamang pong tatlong pagpipilian sa aspect ratio. Ito po ay depende kung paano po kayo kumuha ng pictures o video. Kung ang pagkuha po ninyo ng pictures o video ay pahiga, ito pong 16:9 ang inyong gagamitin. Kapag patayo naman po ang forma ng pagkuha ninyo, ito pong 9:16. At ito pong panghuli na hugis parisukat, ito po ay mas malapad ng konti sa 9:16. Sunod, basahin po ninyo ng maigi ang nasa ibaba. Once po na hindi pa po kayo nakakapag-export o nakakapag-save ng video na inedit sa KineMaster application, hindi niyo po pwedeng i-delete agad ang video o pictures na ginamit niyo po gamit sa gallery. Dahil kapag yan po ay dinilit ninyo agad na hindi pa po nasisave ang ginawa ninyo sa KineMaster, ang lalabas po dyan sa editing tool ay deleted po yung images. So maaring mag-ulit na naman po kayo. So yun po ang dapat ninyong tatandaan. Ngayon, punta po tayo sa editing tool. Click po natin itong 16:9. Ngayon, nandito po tayo sa media browser. Ang makikita po ninyo na iba't ibang folder, ito po yung save photos and videos ko po na nasa gallery sa aking phone. At ito naman pong nasa kaliwa, ito po yung mga basic tools. Kung mapapansin po ninyo, ang basic tools ay hindi pa po natin ma-access. Dahil kinakailangan po natin pumili ng pictures o video na magiging po nating main layer.
At kapag may napili na po tayo, dadalhin na po tayo nito mismo sa video editing tool ng KineMaster. Ngayon, nasa Messenger folder po ang picture na gagawin kong main layer. Ito po ang magsisilbing classroom background ko po. So ngayon, hahanapin ko lamang ang folder ng Messenger. Ito po yon. Click lamang. Sunod na hahanapin ay ang magiging background na classroom ko po. Ayan, nandito po sa pinakadulo ang classroom background ko po. Click lamang po ito. Ayan, nakikita po ninyo sa ibaba. Ayan po yung pinili ko po na classroom background. At sunod, i-click po natin ang check na nasa itaas. Ayan, nandito na po tayo sa video editing tools ng KineMaster application. At kung mapapansin niyo, ito na po ang mga tools na gagamitin natin kapag tayo po ay nag-i-edit. Ito pong nasa kaliwa. Ito po ay ang basic tools. Ito pong nasa kanan na may media, layer, record at audio. Ito po yung pinaka-main tools ng KineMaster application. Ngayon, simulan ko na po ang pag-edit ng video lesson ko. I-click lamang po ang pictures na nasa ibaba. Ayan. Ito po ang basic tools ng KineMaster. Ito pong tatlong tuldok. Pag click po natin ito, may dalawa pong icon na lalabas. Ngayon, click lamang. Ito po ay ang duplicate. Sunod, duplicate as layer. Pag sinabi po nating duplicate, pag click po natin ito, ang pictures po natin na background ay magigipong dalawa. Ibig sabihin, kinopy niya lamang po ng duplicate ang ating main layer. Sunod, click ang check. I-click po natin ang play. Ito po yan. Ayan, yan po yung duplicate. Ibig sabihin, dinoble niya lamang po. Sunod, try po natin itong i-delete. Ito po yung icon ng delete. Sunod, balik po tayo dito sa tatlong icon. Ito pong pangalawa ay duplicate as layer. Ibig sabihin, ang pictures po ay magiging sub-layer. So, i-click lamang po natin ito. Ayan, kung mapapansin ninyo, nang i-click po natin ang duplicate as layer, nagi po itong sub-layer lamang. At ito po yan na picture na nasa ibaba. At sa screen, ito po yan na makikita ninyo. Ito po yan na duplicate as layer. So, naintindihan po ba? Sunod, delete lamang po natin ito. Ito pong dalawa ay undo at redo. So, pag kayo po ay nagkamali, maaari po itong ibalik o itama. Ito po ay print screen. Pag ito po ay click, meron pong tatlong icon na lalabas. Click natin. Ito pong unang icon ay capture and save. Sa madaling salita, ito po yung screenshot. Automatic po na nasa-save ang inyong video. So, click lamang po natin ito. Ayan, automatic po na-captured po ang pictures na nasa screen. Sunod, balik po tayo. Punta tayo sa pangalawang icons. Capture and add as clip. Ibig sabihin po, nakuhaan po ang screen at madadagdagan po ng isa pang clip sa bandang kanan. Try po natin i-click para makita po ninyo. Ayan. Then, ito pong nasa ibaba ay nadagdagan po. Sunod, try po natin itong i-play. Ayan. Ayan, nakikita po ninyo. So, yan po yung captured and save as clip. So, delete lamang po natin ito. Punta tayo sa last icon. Ito pong capture and add as layers. Ibig sabihin, makakaptured po, makukuhaan po yung ating screen at madadagdagan po ng sub-layer sa ibaba. So, click lamang natin. Ayan po, na-captured. Then, ito po,
nakikita po ninyo, ito po yung layer na nasa screen at ito naman po yan na nasa ibaba. Then try po natin i-check. Ayan, then click natin itong play para po makita ninyo. Ayan, wala naman po siyang nagbago dahil nadagdagan lang po ng sub-layer. Sunod, balik po tayo dito. Punta po tayo sa project settings. Ito po hindi ko po kadalasang ginagamit. So ipapakita ko na lang po sa inyo kung ano po ang nasa loob ng icon ng project settings. Ayan, click lamang. Ito po yan. So makikita po ninyo ay audio, video, and editing. At sinabi ko nga po sa inyo kanina na wala po akong ginagawa o ginagalaw dito po sa project settings. So balik po tayo ulit doon sa video editing tools. I-click lamang natin itong check. Sunod, ito pong icon ay makikita po ninyo ang lahat ng layers sa inyong video. So i-click lamang natin ito. Ayan, makikita po ninyo, ito po yung layer ng inyong video. Then play natin. Ito po yung play icon. Ayan. Ito pong nakikita ninyo na nasa kanan, ito po ay magnifying glass. Ibig sabihin, pinapalaki lamang po yung pictures ng inyong video. So ayan, galawin lang natin. Ito lang po yan. Para po siyang wala lang kung titingnan po. Napapalaki lang at medyo po nakikita po natin ng kaunti sa magnifying glass. Ayan, balik po tayo sa video editing. Ito pong last part ay start ng video o vice versa. So try po natin yung classroom background po natin ay pahabain natin ng kaunti ang duration. Ayan. Sunod, try po natin na i-click itong start ng video or vice versa na icon. Ayan. Pumunta naman po tayo sa main tools ng KineMaster application. Ito po nakikita po ninyo na icon na arrow sa itaas. Ito po ay i-click po ninyo kapag tapos na po kayo gumawa o mag-edit ng inyong video o pictures sa KineMaster. Dadaling ka po nito sa export na ibig sabihin dina-download na po ninyo ang final output ng inyong video. Sunod, may makikita po kayo na 4 na icon sa loob ng malaking bilog at ang nasa gitna naman po ay red. Ibig sabihin po nitong nasa gitna, uunahin ko na po, ito po yung pwede po kayo mag-capture ng camera habang nag-i-edit po kayo ng video or picture sa KineMaster. Ayan po, try po natin i-click. Meron pong dalawa kayong pagpipilian. Ito po yung camera or camcorder. Ito po yung media. Pag click po natin itong media, idadirect ka po nito sa gallery. Na kung saan, may makikita po kayo na iba't ibang folder. Tulad po kanina, bago po tayo dalhin sa video editing, may mga nakikita na po kayo na mga folder. So, ganun din po yun. Kapag dito po sa media, pag click po ito, ayan, para po tayong binalik lamang nito kanina bago po tayo pumunta sa editing tools. So, dahil meron na po tayong main layer, click lamang natin itong check para bumalik po ulit tayo sa video editing tools. Sunod, punta po tayo dito sa layer. Pag click po natin ito, ay may lalabas na iba't ibang icon. Ayan, ito pong media, effect, sticker, text, handwriting. Pag click po natin itong media, ito po yung magiging sub-layer po natin. At idadirect ka po nito sa gallery at dun kayo pipili kung pictures o video po ba ang inyong gagamitin. Sunod, ito pong effect. Pag click po natin ito, meron po tayo itong iba't ibang makikita. So, ito lamang po yung nakasave po sa aking KineMaster. So, kapag gusto nyo po download, click nyo lamang po itong store. So, ayan po, wala po akong ginamit na internet, so hindi po ako makaka-access ng store ng KineMaster. So, kailangan po, mayroon po tayong access ng internet. So, ito po yon. Open ko po yung data ko. Then, click po itong store.
So, ayan, ito po yung mga pagpipilian po sa effects kapag po meron po tayong access ng internet. So, try po natin itong sketchy. Ayan. Then, download. Pag may word na po dyan na install, ibig sabihin okay na po yan. Then, back po tayo doon sa ating. Click po natin itong sketchy na dinownload ko po. Then, ito pong sketchy 2. So, ayan po yung effect. Click ko po itong check, then play. So, ayan po yung effect niya. So, pag ayaw nyo naman at gusto nyo palitan, click nyo lamang po itong delete. So, marami pong pwedeng pagpilian po dito sa effect. Kung gusto nyo po na marami at gusto nyo po na maganda po yung video editing ninyo, maaari po kayong mag-download po dyan ng free. Gamit po yung store nila, basta po meron po kayong internet. Sunod, ito pong sticker. Pag click po itong sticker, meron din po kayong pagpipilian ng mga iba't ibang effect. So, ayan, pag click po yan. Ito po yung mga sticker. Halimbawa, gamitin ko po itong Pastel Galaxy. So, ito pong may heart. Then, click ko po itong check. Then, play po natin. So, ayan po yung effect ng sticker na Pastel Galaxy. So, kung gusto niyo po na madami at gumamit pa po ng iba't ibang effect gamit ang sticker, maaari po. So, babalik lamang po kayo dun sa sticker na icon. Then, pili po kayo ng iba. So, halimbawa po ako, dito po sa tutorial ko, ito po yung kadalasan ginagamit ko, yung cursor clicks. Ayan. So, ito po yung cursor click ko. Then, click check. Ayan po. Then, click po natin muli itong check. Then, back. Then, play. So, ayan. Suppose, ito po, pahabain ko din po itong heart. So, pwede po yan. Kayo po, pwede nyo pong i-adjust ang duration po ng inyong video. Depende po sa gusto ninyo. Tulad po nito, napapahaba po ito. So, ayan po. Sunod, punta po tayo dito sa text. Dito po, magta-type po tayo dito kung ano po yung word na gusto po natin na ilagay. Ang ita-type ko po ay welcome to kindergarten. Ayan. So, kapag Android phone po ang gamit po natin, kailangan po ng mahabang pasensya. So, hindi po kasi tutulad ng laptop na malaki ang screen. So, ayan po. So, pag click po natin yan, pwede nyo po yan palakihin o paliitin. So, i-adjust nyo lamang. Then, gitna po natin, lagay po natin yan sa gitna ng blackboard. Then, click po natin itong A. Ito po yung font. Then, ito po yung pipiliin ko na nasa itaas. Then, click po itong check. Then, yung color. So, ito po, piliin ko po itong dilaw. Then, click po itong check. Then, ito po ay in animation, overall animation. Ito pong tools, pwede po kayo dito pumili. Halimbawa, sa in animation, click ko po ito. Ito po yung iba't ibang effects. So, ang gusto ko po ay pop. Ayan. So, yan po yung effect ng aking wording na welcome to kindergarten. Then, click itong check. Then, pahabain ko din po itong duration nito. So, try nga po natin itong i-play. Ayan po. Susunod, normal po na ako po mismo yung actual ang nakikita. So, ito po, click ko po itong layer. Then, click po itong media na magiging sub-layer ko po. Then, ang kukunin ko po na video ko, ito ay nakasave sa folder na camera.
So, ayan po, ito po yan. Then, ito po ang aking sub-layer at ipinapakita ko po dito, ito po talaga yung normal o actual na pag-video ko po ng aking video lesson. Ito po yung background na mayroon po sa likod na color mint green na kortina. Kung wala po kayo na mint green, pwede po kayo mag-DIY na gamit po ang colored paper. Kung wala po kayo na tela na mint green. So ito, ikakrap ko lamang o alisin ko po yung hindi po kinakailangan na background sa aking sub-layer. Ito po. Then, adjust ko lamang po na dapat makikita lamang po itong kurtina na nasa likod. Para po mamaya, kapag ni-remove ko po ito sa green screen gamit ang chroma key, ay hindi po ako mahihirapan. So, ayan, click ko lamang po itong check. Then, try po natin na i-play. Hello mga bata! Kumusta kayo ngayong araw? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Susunod po, ayan, adjust po natin ito sa gilid. So, kadalasan, yung video ko po, nasa side po ako ng blackboard. Then, click po natin itong chroma key sa ibaba po ng animation. So, ito na po yung pag-remove ng green screen. Click lamang po natin ito. Then, slide po natin itong enable. So, dito po, yung may 28%, 50%, dyan po tayo mag-a-adjust. Para po ma-remove po natin yung kortina na background ko po. At ito pong key color, yan po yung color ng kortina ko po. So, ayan. So, hindi po natin ma-adjust kapag ito po yung pinili ko. Dahil hindi po siya nag-match doon po sa ginamit ko na background. So, kailangan po ito pong mint green. Then, click po itong check. Then, adjust na po. So, ayan. So, ito, okay na po. Then, click po itong check. Then, try po natin na i-play. Hello mga bata! Kumusta kayo ngayong araw? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So, ayan. Kung mapapansin po ninyo, mayroon pa rin po na green sa bahagi ng siko ko na nasa kaliwa. Yan po yung anino ko, kaya po hindi po na gaanong naalis o natanggal po yung green screen. Pero kung laptop po ang gamit ko, mas maganda po yung effects ng green screen at mas malinaw po. So, ito. Ngayon po, ang susunod ay paano po tayo mag-cut. Yung hindi po natin gagamitin na video. So, ito po. Bago natin Check nyo po simulan itong video. ang ating aralin sa araw na ito, Ayan. tayo ay go! So, kung mapapansin po ninyo, may lumabas po yung anak ko po. Then, tatanggalin ko lamang po yan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Then, ikakat po natin ito gamit po itong scissor. Click lamang po ito. Then, ang aalisin ko pong bahagi ay ang nasa bandang kanan. So, ito po yung i-click po natin ng trim to right of playhead. So, ayan. Then, click itong check. Then, play. Hello mga bata! Kumusta kayo ngayong araw? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sunod, paano po tayo magdudugtong ng video? So, i-duplicate lamang po natin ito. I-click lamang po ito. Then, ito pong tatlong tuldok, click lamang. May lalabas po muli na icon. Ito pong duplicate ang i-click ko po. Ayan. Then, drag po natin na idudugtong po natin ito sa unahan ng video. So, ayan po. So, hindi po natin kailangan na pagdugtungin as in dikit na dikit po talaga. So, ito pong pula, yan po yung magpapagitna. Play po natin. Hello mga bata! Kumusta kayo ngayong araw? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Bago tayo magsimula sa araw na ito, tayo ay manalangin. Sunod po, ikat po natin ito.
Sana po may natutunan po kayo sa aking video tutorial. So madami pa po akong hindi po na-share o na-ituro po na iba't ibang tools sa video editing. Maaari niyo po itong i-explore o pag-aralan. Tulad nga po ng sinabi ko bago po tayo magsimula sa ating video. Ngayon po, may papakita po akong video lesson ko po mismo na inedit ko po sa KineMaster application. At sana magustuhan po ninyo. Hello mga bata! Kumusta kayo ngayong araw? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Mga bata, bago tayo magsimula sa ating aralin, mayroon tayong dapat na tandaan. Unang-una, umupo ng maayos, makikinig ng mabuti, at ilagay sa isip at isa puso ang ating aralin sa araw na ito. Handa na ba kayo? Ang pamilya ay binubuo ng tatay, nanay, mga anak, sila ay sila kuya, ate, at bunso. Mayroon kaming 4 na kasapi sa pamilya. Ito, si Tatay Sandy. Ito naman, si Nanay Cyril. Ito naman, si Kuya Andre. At si Bunso, si Stella. Maaari mo bang sabihin ang pangalan ng iyong tatay? Ano ang pangalan naman ng iyong nanay? Ano ang pangalan ng iyong mga kapatid? Sino ang panganay? Sino ang pangalawa? At sino ang bunso? Maaari mo bang sabihin ito sa kasama mo sa bahay? At sasabihin nila kung tama ang iyong sagot. Matapos yung sabihin ang mga pangalan ng kasapi ng iyong pamilya, ngayon naman mga bata, kung si Teacher Sai ay may 4 na miyembro o kasapi ng pamilya, maaari mo bang bilangin kung ilan lahat kayo na miyembro o kasapi ng inyong pamilya? At muli, sabihin ito sa kasama nyo sa bahay. Ngayon mga bata, may mga tungkulin ang bawat kasapi ng pamilya. Si tatay, maaari siyang tawagin na itay, papa, ama, at daddy. Siya ang haligi ng pamilya. Ibinibigay niya ang lahat na pangangailangan ng kanyang pamilya. Siya ay nagtatrabaho at ginagampanan niya ang mabibigat na gawain sa tahanan tulad ng pagkukumpuni at pag-aayos ng mga sirang kagamitan. Si nanay naman ay maaaring tawagin na inay, ina, mama, o mami. Si nanay ay ang ilaw ng tahanan. Siya ang nagbabudget ng lahat ng gastusin sa pang-araw-araw. Si nanay din ang nag-aasikaso o gumagawa ng mga gawaing bahay tulad ng pamamalengke, pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay, at may mga nanay na nagtatrabaho din tulad ni tatay. At minsan, pareha sila nagtatrabaho, si nanay at si tatay, para lubos nilang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Ngayon, dumako naman tayo sa mga anak. Sila ay sila kuya, ate, at bunso. Si kuya ang panganay na lalaki. Siya ang tumutulong kay tatay sa mga gawain sa bahay tulad ng pagdidilig ng halaman, pag-iigib ng tubig, paglilinis ng kotse, at pagtulong kay tatay sa paggawa
o pagkumpuni ng sirang gamit sa bahay. At minsan, si kuya ay nagbabantay kay bunso. Ngayon naman, dumako tayo kay ate. Si ate ang panganay na kapatid na babae. Siya ang katukatulong ni nanay sa mga gawain sa bahay tulad ng pagliligpit ng damit, paglalaba, pagluluto at paglilinis ng bahay. At minsan, kung si kuya ay nagbabantay din kay bunso, si ate naman ay maaasahan din ni nanay sa pagbantay sa kanyang bunsong kapatid. At ang huli ay si bunso. Si bunso ay dahil bata pa ay wala pang kakayahan na tumulong sa pamilya. Siya ang nagbibigay aliw at nagpapasaya sa buong pamilya. Muli sabihin natin ang mga miyembro ng pamilya. Sila ay sila tatay, nanay, kuya, ate, at bunso. Mga bata, dumako tayo sa gawain sa modules. Sa gawain 1, ito yung basic literacy. Ang panuto ay babakatin ang mga salita o ngalan ng bawat larawan ng miyembro ng pamilya. Gagamit kayo ng lapis at kukulayan ninyo ang mga larawan. Naintindihan ba mga bata? Kung naintindihan, bigyan nga si Teacher Sai ng thumbs up. Magaling! Ngayon mga bata, dumako tayo sa gawain 2. Ito ay madali lamang. Tulad kanina, tayo ay nagbilang ng mga kasapi ng ating pamilya. Ngayon mga bata, isusulat ninyo kung ilan lahat kayo sa bahay. Halimbawa, kami ay 4 na kasapi. Ngayon, sapat lang, isusulat ko ay 4. Naintindihan ba si Teacher Sai? Kung gayon, dumako tayo sa susunod. Kung mapapansin ninyo sa modules, ay may mga larawan ng iba't ibang uri ng pamilya. Ngayon, bibilangin ninyo kung ilan lahat ang kasapi ng miyembro ng pamilya at bibilugan ninyo ang tamang bilang. Ngayon, simulan nga natin. Bilangin natin kung ilan lahat ang miyembro ng unang larawan. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan lahat? Magaling, 5. Ngayon, bibilugan natin ang 5. Ngayon naman mga bata, subukan ninyo na bilangin ang susunod na larawan ng miyembro ng pamilya at bilugan ninyo ang tamang bilang nito. Kung naintindihan si Teacher Sai, dumako tayo sa huling gawain. Ito ay ang gawain 3. Ito ay sining. Ang gagawin natin ay family circle frame. Ang mga kagamitan na kinakailangan natin ay colored paper na kulay lila. Kung wala kayo sa bahay, mga bata, maaari kayong maghanap na kulay lila sa old magazine, lapis, krayola, pandikit, at gunting. Ipinapaalala ko, kinakailangan na mag-ingat sa paggamit ng gunting at sa paggamit ng lapis. Ang gagawin ninyo mga bata, sa loob ng parihaba, gamit ang lapis, iguguhit ninyo ang iyong pamilya. Katapos nyo itong iguhit, kukulayan ninyo ito. At sunod, gamit ang colored paper na kulay lila o magazine, gugupit kayo na hugis bilog. At ito ang magiging disenyo ng iyong family circle frame. Pagkatapos yung gumawa ng ating family circle frame, mga bata, ipinapaalala ko sa inyo na iligpit ng maayos ang inyong mga gamit. Ngayon, dumako tayo sa gawain ng mga magulang. Isusulat nyo ang pangalan ng inyong anak, sapat lang. Sunod, isusulat naman ang pangalan ng tagapag-alaga o magulang. Sunod, lalagyan nyo po ng check ang mga hanay kung naisagawa ng bata ang bawat gawain. Mayroon tayong gawain 1 hanggang gawain 3. Lalagyan nyo ito ng check ang bawat gawain
kung ang bata ay nagawa ang gawain ng mag-isa. Sunod, nagawa ng bata ang gawain sa tulong ng iba. At pangatlo, hindi nagawa ng bata. At mga nanay, isusulat po ninyo ang dahilan kung bakit hindi po nagawa ng bata ang gawain po natin sa araw na ito. Ayan mga bata, tapos na tayo sa ating aralin sa araw ng Lunes. Sana naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Sai. Paalam!